Noong unang araw ko bilang manugang, naglagay ng batas ang biyanang babae ko na kailangan muna silang kumain bago ako. Ngumiti ako at pumayag agad. Kinabukasan, hindi na ako nagluto ng kahit ano at nagsabi ng isang pangungusap na nagpabilib sa kanya. Sa gabi ng aming kasalan, habang hindi pa naiinit ang hangin ng bagong simula, malamig na inihagis ng biyanang babae ko si Nanay Cora ang isang nakakakilig na listahan ng mga patakaran sa aming higaan. Ang manugang sa bahay na ito ay dapat malaman ang pinakamababang katayuan niya. Kapag naihain na ang pagkain, kailangan mong tumayo at panoorin ang mga nasa itaas kumain ng tapos linisin ang mesa bago kapayagang kumain ng mga natirang pagkain. Yumuko ang asawa ko. Nagtatagumpay na hinihintay ni Nanay Cora ang maingay na pagiyak ng bagong manugang. Ngunit nagkamali sila. Ngumiti ako at pumayag agad para kinabukasan. Ang buong pamilyang Bautista ay magulat nang makita na kung paano ginagamit ng isang manugang na accountant ang ganap na pagsunod bilang sandata. Ang halagang babayarin ay hindi lamang mga tiyan na nagugutom kundi ang pagguho ng isang buong imperyo ng walang kwentang autoridad. Katatapos pa lamang ng mga paputok at ang amoy ng insenso ay nakakalat pa sa lumang bahay sa may Marikina Heights. Ako si Ligaya, isang babae na sanay sa matuyo, ngunit tumpak na mga numero bilang isang punong accountant, ay opisyal na humakbang sa bahay ng mga Bautista bilang asawa ni Raul. Maringal ang kasalan. Bawat panauhin ay nagpuri kay Raul sa pagpili ng magandang at talented na asawa. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang buhay bilang manugang sa isang pamilyang may malalim na tradisyon at maraming antas ng protokol ay hindi kailanman magiging isang daanan na puno ng mga bulaklak. Ang silid ng bagong kasal ay maingat na inayos, pulang kumot at unan na may bordadong leon at simbolo ng pag-iibigan. Hinawakan ni Raul ang aking kamay. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagod matapos ang mahabang araw ng pagtanggap ng mga panauhin, ngunit punong-puno pa rin ng pagmamahal. Sinabi niya na mula ngayon ito na ang aming tahanan at lagi siyang magpoprotekta at magmamahal sa akin. Ngunit bago pa man maikalat ang init ng kanyang kamay, isang matunog na katok ang tumunog. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Cora, ang aking biyenang babae. Nakasuot pa rin siya ng maringal na itim na terno mula sa simbahan, may maingat na pag-aayos ng mukha, ngunit ang matalim na mga mata ay hindi makapagtatago ng seryosong hitsura kung hindi man ay may kasamang bahagi ng pagpipigil. Hindi isang regalo o pulang sob, malalim ngunit matatag ang kanyang tinig, ang bawat salita ay para bang tinutusok sa haligi. Opisyal na kayong mag-asawa. Ang pamilyang Bautista ay palaging nagbibigay halaga sa tamang asal at malinaw na ayos ng katayuan. Ligaya, ikaw ay naparito bilang manugang. Kahit miyembro ka na ng pamilya, kailangan mong maunawaan ang mga kaugalian. Ang kuwadrernong ito ay naglalaman ng mga bagay na dapat alam ng lahat ng manugang ng pamilyang ito. Sulyap ako kay Raul. Nakita ko siyang bahagyang yumuyuko, may hitsura ng pagtitiis. Ngumiti ako ng magiliw, pinananatili ang pinakamagalang na saloobin habang sumasagot sa kanya. Opo nanay, bago pa lang ako dito at marami pa akong hindi alam. Sabihin ninyo sa akin ang lahat ng kailangan para matupad ko ng tama ang tungkulin ko bilang inyong manugang. Binasa ni Nanay Cora ang bawat dilaw na pahina, nagsimulang magbasa sa isang pare-pareho ngunit makapangyarihang tono. Mga patakaran tungkol sa paglalakad ng maingat, paglilinis ng altar, pagsasabi ng wastong pagbati sa bawat pagpasok at paglabas ng bahay. Nakinig ako. Sa loob-loob ay nag-iisip na karaniwan lamang ang mga bagay na ito para sa isang pamilya na may mabuting ugali. Ngunit nang maabot niya ang huling kabanata, ang hangin sa silid ay bigla na lamang naging matigas. Tumingala si Nanay Cora at tumingin ng diretso sa aking mga mata, binibigyang diin ang bawat salita, at ang pinakaimportanting bagay ang pinakamatinding patakaran ng angkan sa lahat ng pagkain sa bahay o sa anumang handaan. Ikaw ay manugang, ang pinakamababang katayuan sa bahay na ito. Sa makatuwid,
Huwag kang maupo sa iisang mesa habang kumakain ang mga nasa itaas. Dapat kang maghintay hanggang kumain na ako at ang iyong asawa. Linisin mo ang mesa at mga upuan, saka lamang ikaw maaaring kumain ng mga natitira. Ito ay paraan upang mapaunlad ang pasensya at paggalang ng mas mababa sa mas mataas na katayuan. Nagulat si Raul. Nagutalutal siya. Nanay, panahon na ngayon. Bakit may patakaran pa rin na ganyan? Nagtatrabaho ng buong araw si Ligaya, pagbabalik niya ay kailangan pa niyang maghintay, nakakaawa naman siya. Pinilyahan siya ni Nanay Cora. Tumahimik ka. Ito ay isang patakaran ng pamilya, hindi isang bagay para sa iyo na makipagtawaran. Noong panahon ko, nang mapangasawa ko ang iyong lolo, kailangan ko ring maghintay ng gutom hanggang sa hating gabi pagkatapos kumain ng buong pamilya. Ganoon lang nabubuhay ang dignidad at pag-unawa sa sariling katayuan. Ligaya, ano ang iyong naiisip? Tumingin ako sa kuwaderno, saka sa mukhang nagtatagumpay ng aking biyenang babae. Isang punong accountant tulad ko ay sanay na humawak ng pinakakomplikadong mga sitwasyon sa mga libro ng pera at agad kong nakilala ito bilang isang pagsubok ng kapangyarihan. Kung iiyak ako o lalabanan ito ngayon, magiging manugang akong bastos na magbibigay sa kanya ng dahilan upang patuloy na apihin ako. Ngunit kung sumasangayon ako, magkakaroon ako ng sarili kong sandata. Huminga ako ng malalim, ang mukha ko ay kakaibang tahimik at bahagya akong yumuko. Opo, nanay, ang sinasabi ninyo ay makatuwiran at maliwanag. Naiintindihan ko na gusto ninyo ang mabuti para sa akin at gusto ninyong mapaunlad ang pasensya at konsiderasyon. Susundin ko ng ganap ang mga patakaran ng pamilya mula ngayon. Bukas, isasagawa ko ng eksakto ang sinabi ninyo. Tila nagulat si Nanay Cora sa mabilis na pagsuko ko. Nagsalita siya ng kaunti, tiniklop ang kuwaderno at tumayo. Mabuti kung naiintindihan mo. Maaga na kayong matulog. 6:00 bukas ang almusal. Huwag mong kalimutan. Nagsara ang pinto. Mabilis na hinawakan ni Raul ang aking balikat, puno ng pagsisisi ang tinig. Ligaya, pasensya na ako. Hindi ko inakala na magiging ganoon katindi si nanay. Pag-usapan ko siya. Hindi pwedeng pahintulutang mapahamak ka ng ganyan. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kamay ng asawa at ang aking mga mata ay kumislap ng katalinuhan. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong sariling paraan. Accountant ako, di ba? Alam ko kung paano balansehin ang mga kita at gastos at pati na ang mga karapatan. Hayaan mo ang nanay na gawin ang gusto niya at makikita mo kung gaano ka-interesting ang patakarang ito. Sa unang gabi ng aming kasalan, nahiga ako sa bisig ni Raul, ngunit ang aking isip ay nagsimula ng gumawa ng plano, isang planong gagamitin ko ang mga tanikala na katatapos lamang ibigin ni Nanay Cora sa aking leeg upang ikulong siya sa isang sitwasyong hindi niya mahuhulaan. Ang kinabukasang umaga ay magiging simula ng isang bagong paglalakbay kung saan ang katalinuhan ng isang modernong babae ay haharapin ang lipas na mga paniniwala sa pamamagitan ng pinakamagandang saloobin. Tumunog ang alarm ng eksakto 5:30 ng umaga. Tumayo ako, naramdaman ang lamig ng Marikina morning na dumadaan sa mga puwang ng bintana. Sa ugali ko, inayos ko ang aking damit sa opisina ng maayos, bihis ng malinaw ngunit maingat. Sa halip na bumaba sa kusina para magluto tulad ng isang bagong manugang, dahan-dahan akong umupo sa harap ng dresser upang gumuhit ng kilay at mag-spray ng kaunting pabango. 6:00 na. Bumaba ako sa sala. Nakaupo po na si Nanay Cora sa hapagkainan, hayag ang kawalan ng pasensya sa kanyang mukha. Gising na rin si Raul. Nagtatangkang magluto ng kape. Nang makita niya ako, mabilis siyang nagsalita. Ligaya, pumasok ka sa kusina at ihanda ang almusal, hinihintay na ni nanay. Nagsalita si Nanay Cora, nagkumpas ng relo at tumingin sa akin ng may pagsubok. Late ka bang bumaba ngayon? Pumasok na sa kusina, magluto ng lugaw o anuman, bilis-bilis na para makapagalmusal na tayong lahat at makapunta sa trabaho.
Tumayo ako sa pinakamababang baitang ng hagdanan, ngumiti ng buong giting, ngunit ang aking mga paa ay hindi humakbang kahit isang hakbang patungo sa kusina. Nagtiklop ako ng bisig at nagsalita ng malambot, ngunit maliwanag. Opo, nanay, naaalala ko ng mabuti ang sinabi ninyo kagabi. Sinabi ninyo na ang mga may mababang katayuan tulad ko ay hindi maaaring hawakan ang mesa o pagkain habang kumakain pa ang mga nasa itaas. Naisip ko ng mabuti kung pumasok ako sa kusina at magluto, mag-aayos ng pinggan at kutsara at maling hawakan ang mga gamit ninyo at ni Kuya Raul habang hindi pa kayo kumakain, malaki ang aking kasalanan sa kakulangan ng paggalang. Hindi ko nais lumabag sa inyong utos, nanay. Natulala si Nanay Cora at ang mga kutsara sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Pikit mata niyang tinanong, "So gusto mo bang magutom ang asawa mo at biyenang babae mo?" Agad akong sumagot. Matamis pa rin ang tinig. "Hindi naman po, nanay. Tinutupad ko lamang ang aking tungkulin dahil hindi ko maaaring hawakan ang pagkain ng mga nasa itaas, hindi ko maaaring magluto para sa inyo at sa kuya. Hihintayin ko lang kayong lumabas o magluto kayo mismo ng anumang nais ninyo. Pagkatapos, maging malinis ang mesa at walang tao sa kusina, saka pa lamang ako papasok upang ihanda ang aking pagkain." Tumayo si Raul ng walang imik, ang tasang hawak niya ay malapit ng mahulog. Tumingin siya sa akin, saka sa nanay, hindi marunong sabihin ang kahit ano. Si Nanay Cora naman, namumula ang mukha sa galit. Pinalo niya ang mesa. "Ginagamit mo ang dahilang iyan upang maiwasan ang mga gawaing bahay? Sinabi ko sa iyo na kumain ka, pagkatapos hindi ko sinabi na hindi ka maaaring magluto." Nanatili akong kalmado habang nagpapaliwanag. "Nanay, sa mga patakarang binasa ninyo, sinabi ninyo na hindi ako maaaring maupo sa iisang mesa habang kumakain pa ang mga nasa itaas. Ang pagluluto naman ay nangangailangan ng tikman, kaya natatakot akong magkasala. Para makapagluto ng masustansyang pagkain, kailangan ko munang tikman ito at ihanda ang mga pinggan. Kaya naman, nanluluto na ako ng sabay o maaga sa inyo at isa akong bagong manugang na dapat magpanatili ng tamang asal para sa pamilya." Pagkasabi nito, tumingin ako sa aking relo at walang pagmamadaling kinuha ang aking bag. Malapit na rin akong pumasok sa trabaho. "Hayaan ninyo ang inyong sarili, nanay at kuya. Pagkatapos ninyong kumain, iwan na lang ninyo ang mga pinggan. Babalik ako mamaya at lilinisin ko at kakain ng aking bahagi. Aalis na po ako, nanay." Lumakad ako sa gitna ng pagkamangha ni Nanay Cora. Narinig ko ang mabilis niyang paghinga sa aking likod at si Raul na sumisigaw, ngunit hindi na ako lumingon. Paglabas ko sa pintuan, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Hindi ko nais na maging bastos, ngunit naiintindihan ko na kung hindi ko itatatag ang hangganan mula sa simula, mababalot ako sa walang katwirang pagsunod. Sa opisina, nag-order ako ng marangyang almusal, isang ensaymada at mainit na kape. Umupo sa malamig na kwarto ng trabaho, dahan-dahang tinatamasa ang almusal, kakaiba sa larawan ng pagtayo sa sulok ng kusina at pagkain ng malamig na kanin o natitira ayon sa kagustuhan ni Nanay Cora. Alam ko ito ay simula pa lamang. Isang babae tulad ni Nanay Cora na buong buhay ay nabuhay sa paglilingkod at ilusyong awtoridad ay hindi madaling sumusuko. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, ang mga patakaran ay ginawa niya at ang ginagawa ko ay isinasagawa ko ito ng pinakamakinang posible. Sa accounting, ang isang maling numero ay nagwasak sa buong balanse. At sa buhay pampamilyang ito, hindi ko papayagan ang aking sarili na magkamali kahit 1 milimetro sa loob ng walang kwentang mga patakarang iyon. Ang ikalawang araw matapos ang kasal, ang bahay sa Marikina Heights ay lumubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Karaniwan sa mga tradisyonal na pamilya, dapat ay marinig ang tunog ng kutsilyo at sangkalan, ang mga tumutulo na tubig at amoy ng ginisang bawang. Ngunit ngayon, ang kusina ng pamilyang Bautista ay malamig tulad ng simbahan. Gumising ako sa tamang oras, dahan-dahang ginagawa ang pag-aalaga sa sarili.
Tumingin ako sa salamin at nakita ang aking sarili maliwanag, walang kahit isang linya ng pag-aalala. Pagbaba sa bahay, nakita ko si Nanay Cora na nakaupo po sa sofa, hawak ang pahayagan, ngunit palaging tinitingnan ang kusina. Si Raul naman ay nakatabing, may nag-aalalahan ng hitsura, paminsan-minsan ay tinitingnan ang hagdanan. Nang makita niya akong bumaba, hindi na mapigilan ni Nanay Cora ang galit niya. Ang tinig ay mapanuya. Ligaya, ngayon ba naman ay pababayaan mo na naman ang buong bahay na magutom? Kahapon ay pinapalampas ko dahil inakala ko kapod pa ikaw pagkatapos ng kasalan, ngunit ngayon ay hindi ka pa rin magpapalit ng ugali. Maayos akong lumapit at yumuko ng may pinakamagalang na paraan. Opo, nanay, nasabi ko na po sa inyo kahapon. Hindi ako nagdadrama, isinasagawa ko ang tamang pagiging manugang. Kagabi, nagpuyat ako upang muli kong basahin ang mga patakaran ng pamilya na ibinigay ninyo. Sa pahina 2, malinaw na nakasulat na ang isang manugang ay dapat pangalagaan ang kalinisan ng hapag ng mga nasa itaas. At naisip ko na, ang aking mga kamay ay katatapos lang gising, hindi pa naligo at naghahanda para sa mga pagkain o inumin para sa inyo. Kung hahawakan ko ang mga kaldero at kawali mababahiran ko ang pagkain ninyo, mababa ang aking katayuan. Hihintayin ko lang kayong matapos kumain bago ako manggalaw sa kusina para sa sarili ko. Pinalo ni Nanay Cora ang pahayagan sa mesa at mabilis na tumayo. Huwag kang mag-rationalize. Anong gusto mong mangyari, magluto ka para sa akin sa katandaan na ito? Maingat akong sumagot. Ang tinig ko ay kalmado tulad ng pagbabasa ng financial report. Hindi po, nanay. Hindi ko kayo papabantulang magluto para sa akin. Kayo at si Kuya Raul ay makapagluto para sa inyong dalawa, o pwede ring sabihin ninyo kay Kuya Raul na bumili ng pagkain sa labas. Ako naman, sinabi ko na kakain ako pagkatapos. At dahil kakain ako pagkatapos, wala kayong kailangang alalahanin tungkol sa akin. Mayroon akong sariling paraan. Tumayo si Raul, hinawakan ang aking kamay. Ang tinig ay buong kahilingan. Ligaya, huwag mo na itong ipagpatuloy. Matanda na si nanay, mapagpaumanhin mo naman siya. Magluto lang ng almusal, simple lang iyon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Raul. Ang tinig ay matibay. Kuya Raul, sinasabi mong magpaumanhin ako, ngunit sinusunod ko ang sinabi ni nanay. Siya mismo ang naglagay ng patakaran ng pagkain. Pagkatapos, kung pumasok ako ngayon at magluto, kailangan ko munang tikman ang pagkain para malaman kung asin o hindi kaya nakakain na ako bago pa si nanay. Gusto mo bang maging isang manugang na walang paggalang sa biyen ng babae na tumitikim ng pagkain bago pa si nanay humawak ng tinidor? Subukan mong maunawaan ang aking nararamdaman. Sinisikap kong maging isang manugang na naaayon sa mga patakaran ng inyong tahanan. Galit na hindi makapagsalita si Nanay Cora, namumula ang mukha. Hindi pa niya nakikilala ang isang katunggali na gumagamit ng kanyang sariling sandata laban sa kanya ng buong bait at panganib. Lumingon siya kay Raul. Sige, huwag mo nang kausapin siya. Tingnan natin kung kailan siya sumuko. Lumabas na tayo at kumain ng pansit. Hindi ako naniniwala na mamamatay ang bahay na ito sa gutom kung wala siya. Nagsuot ng tsinelas si Nanay Cora at hinila si Raul palabas ng pinto. Nakatayo ako sa sala, tinitingnan ang kanilang papalayong anino hanggang sa mawala ito sa likod ng bakal na pintuan, saka ngumiti ng isa-isa. Pumasok ako sa kusina nang hindi humahawak sa kahit anong plato o mangkok ni Nanay Cora. Binuksan ko ang ref, kinuha ang nakabox na gatas mani na binili ko noong kagabi at ibinuhos ito sa isang tasa na dala ko mula sa bahay ng aking mga magulang. Umupo ako sa malambot na sofa, iniinom ang gatas at binabasa ang natitirang libro. Napakagandang katahimikan. Hindi ko kinailangang masuklayan sa usok ng kusina, hindi ko kinailangang tiisin ang mga mapanuring komento tungkol sa kung gaano kamaningning ang ulam o kung medyo maalat ba ang toyo mula sa biyen ng babae. Tinatamasa ko ang kalayaan sa loob ng hawlang nilikha ni Nanay Cora. Naiintindihan ko na sa labanan na ito, ang sinumang unang mawalan ng katahimikan ang matatalo. Si Nanay Cora ay lubhang mainitulo. Ako naman,
mayroon akong malawak na pasensya. Ipapakita ko sa kanya na ang paggalang ay hindi nanggagaling sa mga walang katuwirang patakaran na pinipilit, kundi sa pag-unawa at pagkakapantay-pantay. Kung gusto niyang maging mas mababa ang aking katayuan, magiging mas mababa ako ng ganap hanggang sa hindi na niya matiis ang aking pagkamababa. Bahagyang natagalan ang aking pagbabalik mula sa opisina ng hapon. Paghakbang sa loob ng bahay, naramdaman ko na ang malungkot na hangin. Ang amoy ng instant noodles ay umaakyat mula sa kusina. Tila pagkatapos ng aking welga ngayong araw, ang biyenang babae at ang asawa ko ay naghanap ng pinakamabilis na solusyon para mapuno ang tiyan. Nakaupo po si Nanay Cora sa hapagkainan. Sa harap niya ay ang ubos na mangkok ng instant noodles. Tumingin siya sa akin ng may matinding galit. Ang tinig ay nanghina sa sobrang puot. "Ligaya, napakatalino mo talaga. Buong araw kang nawala. Iniiwan ang iyong biyenang babae dito na kumakain ng instant noodles. Mayroon ka bang kahit kaunting konsyensya? Nasaan na ang moralidad mo bilang isang asawa at manugang?" Inilagay ko ang bag ko. Maingat na inalis ang mga sapatos na may takong, saka lumapit sa mesa. Hindi ako nagpakita ng takot o pagsisisi sa halip. Puno ng pagmamalasakit ang mukha. "Aba nanay, bakit po kayo kumain ng instant noodles? Nasaan si Kuya Raul? Paano niya pabayaan kayo na magtiis ng ganyan? Akala ko ay dadalhin niya kayo sa labas para kumain o mag-order ng masarap na pagkain." Pinalo ni Nanay Cora ang mesa. "Huwag mong sisihin si Raul. Nag-overtime siya sa trabaho. Pagod naman ako. Hindi ko gusto pang lumabas. Ikaw ang manugang. Ikaw ang may pananagutan sa pagkain. Anong dahilan mo na hindi ka makaantig ng mga gamit ng mga nasa itaas? Yon ay isang dahilan lamang para sa katamaran mo, para mangilan ng matanda." Bahagyang huminga ako. Umupo sa upuang katapat siyempre sa malayo mula sa hapag ni Nanay Cora ayon sa tamang distansya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking tinig ay tumaas ng may damdamin. "Nanay, napakasakit ng sinabi ninyo. Walang katuwiran ang reklamo ninyo laban sa akin. Nagtatrabaho rin ako ng buong araw. Ngunit lagi akong nagtatandaan ng mga salita ninyo, ang mas mababa ay hindi dapat humawak ng hapag habang kumakain pa ang mga nasa itaas. Kung pumasok ako sa kusina at magluto, mag-aayos ng pagkain, at maling mahawakan ang mga pinggan bago kayo kumain, kasalanan ko iyon sa pagrespeto sa inyo. Sinabi ninyo sa akin na maghintay hanggang matapos kayong kumain, linisin ang mesa bago ako kakain. Tapos na ba kayong kumain, nanay? Kung tapos na at nalinis na ang mesa, saka ako papasok sa kusina para sa aking pagkain." Tinahimikan si Nanay Cora. Gusto pa niyang magalit, ngunit naramdaman niya na nahuhulog siya sa bitag ng sarili niyang lohika. Nagutalutal siya. Magluto ka na. Hindi ko sinasabing hindi ka makapagluto para sa akin." Umiling ako. Puno ng determinasyon ang mukha. "Hindi puwede, nanay. May tamang ayos ang lahat ng aking ginagawa. Kung magluluto ako para sa inyo, kailangan kong hawakan ang mga sangkap, tikman, maghanda. Ibig sabihin nakiisa na ako sa pagkain ng mga nasa itaas habang wala pa akong karapatang gawin iyon ayon sa inyong mga patakaran. Baka bukas ay sabihin pa ninyo na hindi ako marunong gumalang, na akala ko ay katumbas ako ng mga nasa itaas sa kusina at saan na ako magtatago ng mukha. Mas gusto ko pang magtiis ng gutom. Mas gusto pang murahin ninyo ako sa katamaran kaysa tawagin akong isang manunggaling manugang na walang paggalang sa mga batas ng Angkang Bautista. Ang aking salita ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Nanay Cora. Tumayo siya nang hindi makapagsalita. Ang bibig ay bukas ngunit walang lumalabas na tinig. Ang mga lohika niya tungkol sa tungkulin ng manugang ay ibinalik ko ngayon bilang isang hadlang na pumipigil sa kanya na matanggap ang aking serbisyo. Sa tamang oras na iyon, pumasok si Raul. Nakita ang tensyon sa hangin, mabilis siyang nagtagumpay. "Nanay, Ligaya, huwag na. Lalabas na lang ako at bibilhan ng dekahon na pagkain para sa ating lahat." Ngumiti ako sa asawa. "Bilhin mo para sa iyo at kay nanay."
Nag-order na ako ng sarili kong pagkain. Darating ito mamaya. Uupo ako sa sulok ng kusina pagkatapos kumain sina nanay at kuya ayon sa patakarang nakatakda. Hindi ko nais makagambala sa espesyal na hapag ng mga nasa itaas. Pagkasabi nito, tumayo ako at umakyat sa itaas. Iniiwan si Nanay Cora na nakaupo kasama ang malamig na mangkok ng instant noodles at ang mapait na kabiguan na dahan-dahang lumilipat sa kanya. Alam ko na matutulog siya nang mahirap ngayong gabi. Nagsisimula siyang mapagtanto na ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay nagiging tanikala na nagpupugal sa kanyang sariling komportabling buhay. At ako ang kanyang masunuring manugang ang nagtataglay ng susi ngunit titigil sa pagbubukas nito dahil abala akong sumusunod sa pamilyang patakaran. Sa umaga ng ikatlong araw, wala pa ring positibong pagbabago ang sitwasyon para kay Nanay Cora. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-iisip, tila naniniwala siyang kung magiging mas matigas siya, ako ay susuko. Gumising siya ng napakaaga, sadyang nagpagawa ng malakas na ingay sa kusina upang gisingin ako umaasang sa pagkabalisa o takot ay bumababa ako at hihiling ng tawad. Ngunit nanatili akong kalmado, tulad ng nakaraang mga araw. Gumising ako sa alas 6, bihis ng mas maayos kaysa dati. Pagbaba sa sala, nakita ko si Nanay Cora na nakaupo sa hapagkainan kasama ang isang plato ng tinapay na binili sa labas ng gate, malamig na tila ang hitsura at tuyo. Si Raul ay katabi niya, mukha ay malungkot, hawak ang tinidor at ginagalaw ang tinapay. Nang makita niya ako, itinaas ni Nanay Cora ang kanyang baba. Ayan, kita mo, parang palengke na ang bahay na ito. Biyenang babae at manugang magkaibang lapit, walang tamang pagkain. Masaya ka na ba? Mabilis akong lumapit, mukhang nag-aalala. Diyos ko, bakit kayo kumakain ng tinapay na galing sa labas, nanay? Kuya Raul, bakit hindi ka bumangon ng maaga para magluto ng lugaw para kay nanay? Matanda na si nanay, ang pagkain sa labas ay maaaring makasama sa tiyan. Huminga ng malalim si Raul. Hindi ko alam ang magluto, Ligaya. Ikaw ay hindi nagluluto. Si nanay ay ayaw pumunta sa kusina. Pumagitna ako, ang tinig ay puno ng panghihinayang ngunit matalim. Nanay, patawad po, gusto rin po sanang magluto para sa inyo ngunit natatakot po ako. Natatakot sa mga patakaran ng pamilya. Sinabi ninyo na mababa ang aking katayuan at kailangan akong kumain pagkatapos. Naisip ko kung magluto ako ng sabaw, kumain si nanay muna, ako pagkatapos ang sabaw ay bababa na, ang karne ay hindi na sariwa. Tulad nito ay nakiisa na rin ako sa pagkain ni nanay o kaya ay kinain na ninyo ang inyong pagkain kasama ako sa iisang kaldero. Hindi ko iyon kayang gawin ng walang pagiging bastos sa inyo. Kaya nagdesisyon na akong para mapanatili ang dignidad ninyo. Nanay, hindi na ako magluluto ng iisang kaldero, hindi gagamit ng iisang pinggan kasama ninyo. Pinalo ni Nanay Cora ang mesa. Tigilan mo na ang ganyang usapan. Gusto mo bang mabasag ng pamilya ang bahay na ito dahil sa lohikang iyan? Tumingin ako sa kanya at ang mga mata ko ay biglang naging totoong tapat. Hindi po ako nanggagaya, nanay. Nagsasalita ako ng totoo. Gusto ninyo na malaman ko ang aking katayuan. Alam ko na. Ang aking katayuan ay hindi ako dapat humawak sa hapag ninyo, kaya sisiguraduhin kong ganap na isagawa iyon. Mula ngayon, mag-aalaga na ako ng aking sariling pagkain. Kayo at si Kuya Raul, gawin ninyo ang gusto ninyo. Sa ganitong paraan, lagi kayong may malinis at dalisay na hapag na hindi nahahaluan ng isang manugang na mababa ang katayuan. Pagkasabi nito, tumunog ang doorbell. Lumabas ako at tinanggap ang isang bag ng pagkain na puno ng masarap na amoy. Dinala ko ito sa loob at inilagay sa counter ng kusina, siyempre sa isa pang counter malayo sa mesa ni Nanay Cora. Ang amoy ng butter garlic steak at mainit na tinapay ay kumalat sa buong silid. Nalampasan ang malamig na tinapay sa mesa ni Nanay Cora. Tumingin si Nanay Cora sa aking bag ng pagkain, saka sa kanyang sariling plato, namutla ang mukha niya sa galit at marahil din sa pagnanasa.
Napagtanto niya na habang sinisikap niyang gamitin ang mga patakaran upang pilitin akong kumain ng mga tira, ginagamit ko ito upang makakain ng mas masarap kaysa sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon ng pagkain, kinuha ang tinidor at kutsara at nagsimulang kumain ng masarap doon sa kusina counter. Hindi ko inimbitahan si Nanay Cora ni si Raul man sa napakaliwanag na dahilan. Hindi ko maaaring imbitahan si Nanay at ang kuya na kumain ng pagkain ng isang taong mababa ang katayuan, baka mapinsala ang kalusugan ni Nanay. Tumingin si Raul sa akin, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kawalang lakas, ngunit may kaunting bagay na parang paghanga. Si Nanay Cora naman, nakaupo po lamang doon, ang tinapay sa bibig ay biglang naging mapait. Nagsisimula na siyang mapagtanto na ang kapangyarihan niya ay dahan-dahang kinakain ng kanyang sariling masunurin na manugang. Sa labanan na ito, hindi ako gumagamit ng kahit isang mapang-abusong salita, walang kilos na bastos. Ginagamit ko lamang ang mga ibinibigay niya sa akin. At alam ko ito ang unang aral na dapat niyang matuto, ang paggalang ay kailangang itayo mula sa pagmamahal, hindi mula sa mga lumang doktrina. Kumain kayo ng dahan-dahan, Nanay, sabi ko habang nag-e-enjoy sa malambot na steak. Ako ay maghihintay hanggang matapos kayong kumain bago ko linisin ang mga pinggan ninyo. Mabuting manugang naman ako, di ba? Hindi nagsalita si Nanay Cora. Tumayo siya at iniwan ang kanyang tinapay, lumakad papasok sa silid niya at isinara ang pinto ng malakas. Nagpalitingin kami ni Raul, bahagyang umiling siya, at ako naman, alam ko na nanalo ako ng isa pang round sa labanan ng katinuan na ito. Matapos ang 3 araw na matinding pag-aaway, ang hangin sa bahay sa Marikina Heights ay naging mabigat tulad ng isang bato. Si Raul na likas na banayad, ngunit medyo mahina ang loob dahil lumaki sa malaking anino ni Nanay Cora, ay nagipit sa pagitan ng isang ina na sumasampalataya sa mga lumang kaugalian at isang matalinong asawa na hindi papayag sa pang-aabuso. Nang gabing iyon, habang nakaupo akong nagbabasa ng financial report sa silid, pumasok si Raul na may kupas na mukha. Ang mga mata ay malalim dahil sa kawalan ng tulog. Umupo siya sa tabi ko, hinawakan ang aking kamay at huminga ng malalim. Ang kanyang tinig ay puno ng kahilingan. Ligaya, alam ko na medyo nasobra si Nanay nang ipakita niya ang mga patakaran ng gabi ng kasalan, ngunit tignan mo, ilang araw ng ganito ang bahay nating ito. Matanda na si Nanay, matigasin ang ugali. Ikaw ang manugang, kung magpapaumanhin ka ng kaunti, wala kang mawawala. Simpleng magluto lang ng almusal, may malaking bagay ba iyon? Inilagay ko ang mga papel sa mesa, lumingon at tumingin ng diretso sa asawa. Walang galit sa aking mga mata, mayroon lamang isang kaliwanagan na halos malamig. Nagtanong ako sa kanya, sinasabi mong magpaumanhin ako paano? Sinagot ko ba ang isang salita ni Nanay? Gumawa ba ako ng kahit isang mali sa mga patakaran na ibinigay niya? Nagalinlangan si Raul. Kininikinis niya ang 2 kamay. Oo naman, sinusunod mo ang sinabi ni Nanay, ngunit ginagawa mo ito ng masyadong extreme. Sinabi ni Nanay na kumain pagkatapos, ngunit hindi sinabi ni Nanay na hindi ka makapagluto para sa lahat. Magluto ka lang ng normal, saka hintayin mong matapos si Nanay kumain, okay lang iyon. Sa ganitong paraan, mapanatili ang kapayapaan at matutupad ang tungkulin ng manugang. Bahagyang ngumiti ng maasim isang ngiti na puno ng kabiguan tungkol sa lalaking pinili kong asawa. Kuya Raul, napakalinaw ng sinasabi mo. Kung pumasok ako sa kusina at magluto, kailangan ko munang tikman ang mga sangkap, kailangan kong ilagay ang pagkain sa mga plato. Sa oras na iyon, nakiisa na ako sa pagkain ng mga nasa itaas habang hindi pa ako karapat-dapat ayon sa batas ni Nanay. Hindi mo ba naiintindihan? Ang gusto ni Nanay ay hindi ako makapagluto, gusto niyang sumunod ako at tanggapin ang pinakamababang katayuan sa bahay na ito. Ginagawa ko ang tamang bagay para makita ni Nanay kung gaano kawalang katuwiran ang kanyang batas. Huwag mo sabihing magpaumanhin ako dahil wala akong ginawang mali para magpatawad. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Raul. Tumayo siya at naglibot sa silid. Ngunit tingnan mo si Nanay, pinilit siyang kumain ng instant noodles, kumain sa labas, nagkasakit pa ng tiyan.
Bakit hindi ka magpakatuso ng kaunti para sa kapayapaan ng tahanan? Nagipit ako sa inyong dalawa, pagod na ako. Tumayo ako, lumapit, at inaayos ang kwelyo ng damit niya. Malambot, ngunit matibay ang tinig. Pagod ka dahil ayaw mong harapin ang katotohanan. Ang katotohanan ay ginagamit ng iyong ina ang mga lumang kaugalian para pahirapan ang manugang, at gusto mo na ang asawa mo ay tanggapin ang pagpapahirap na iyon para ikaw ay maging komportable. Kuya Raul, mahal kita kaya pumunta ako dito. Ngunit hindi ako pumunta dito para maging alipin ng mga iniisip na nakalipas na. Sinusunod ko ang batas ng iyong ina. Bakit mo ako sinisisi? Kung nakikita mong nahihirapan si nanay, bakit hindi ka mismo pumunta sa kusina at magluto para sa kanya? O, iniisip mo rin ba na ang pagluluto ay para lamang sa mga babae at ang mga babaeng mababa ang katayuan ay dapat magtiis ng kahihiyan? Natulala si Raul. Tumingin siya sa akin tulad ng tumingin sa isang estranghero. Marahil hindi pa niya naisip kailanman na ang isang babaeng tila manipis at maamo tulad ko ay magkakaroon ng ganoon katibay na lohika. Hindi niya ako masisingitan dahil ang bawat salita ko ay batay sa mga patakarang isinulat mismo ni Nanay Cora. Bitaw niya ang mga kamay, tahimik na lumabas ng silid. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod na lumalayo, may kaunting lungkot ang nararamdaman ko, ngunit alam ko na hindi ako maaaring lumambot ngayon. Kung magkompromiso ako ngayon, habang buhay na kailangang yumuko sa sarili kong tahanan, ang labanan na ito ay hindi lamang para sa aking tiyan, kundi para sa dignidad at pagkakapantay-pantay ng isang babae sa loob ng pamilya. Nang sumunod na gabi, matapos ang isang maigting na araw sa opisina ng isang import-export na kumpanya, nagdesisyon akong gantimpalaan ang aking sarili ng isang masaganang hapunan. Pumunta ako sa palengke at pinili ang 2 sariwang alimango, kaunting mantikilya, bawang at puting alak para sa pagluluto. Pagbabalik sa bahay, nakita ko si Nanay Cora at si Raul na nakaupo sa harap ng isang hapag na may iisang ulam lang, isang pinaksiw na isda na masyadong maalat at isang mangkok ng nilutong gulay na nagsimula ng lumabo ang kulay. Magalang akong bumati sa kamaingat na pumasok sa kusina. Ayon sa tamang patakaran, naghintay ako. Nakatayo ako habang nakasandal sa ref, tahimik na tinitingnan ang 2 nilang kumakain. Si Nanay Cora ay kumakain habang tinatanaw ako ng lihim. Paminsan-minsan ay kinukuha ang isda ng malakas, saka nagsasabi, ang isda ring maalat ay nagpapasarap sa kanin. Hindi tulad ng mga pagkaing kanluran na puro taba lang at walang silbi. Ngumiti lamang ako at hindi sumagot. Hinintay ko hanggang iwan ni Raul at ni Nanay Cora ang mesa, lumakad patungo sa sala at binuksan ang TV para manood ng teleserye, saka lamang ako kumilos. Hindi ko ginamit ang mga gamit ng bahay, ginamit ko ang aking sariling set ng mga kagamitang pinaghandaan ko. Ang amoy ng butter garlic alimango ay mabilis na kumalat sa buong bahay, tumagos sa pinto ng sala, umakyat hanggang sa pangalawang palapag. Narinig ko ang TV sa sala na bumagal ng kaunti, pinalitan ng sunod-sunod na pag-uubo ni Nanay Cora. Dahan-dahan kong inihain ang pulang mainit na alimango sa mantikilya sa kusina counter. Hindi ako umupo sa pangunahing hapagkainan, nakatayo ako mismo sa counter ng kusina para kumain. Bawat subo ng karne ng alimango ay masikip, matamis, at may pahiwatig ng mantikilya at bawang na nagpapasaya sa puso. Talagang nasiyahan ako. Hindi na makayanan ni Nanay Cora. Pumasok siya sa kusina at tumayo ng akbay. Tinitingnan ako. Ligaya, anong estilo ng pagkain ito? Bumili ka ng mamahaling pagkain saka kumain ng mag-isa. Wala ka bang kahihiyan? May ina kang matanda, may asawa, hindi ka maaaring mag-imbitasyon kahit isang beses? Ibinaba ko ang tinidor, kinuha ang tissue, at tumingin sa kanya ng pinaka-inosenteng hitsura na kaya ko. Opo nanay, sinabi ninyo na mababa ang aking katayuan at hindi ako maaaring humawak sa pagkain ng mga nasa itaas at hindi rin maaaring maupo sa iisang mesa. Kaya naman, ang aking pagkain na ipinagawa ko sa labas ay napakamababang antas din, hindi ba?
Paano ko maaaring imbitahan si nanay sa pagkain ng isang may mababang katayuan? Kayo ay nasa mataas na antas. Mas bagay sa inyo ang simpleng pagkain na puno ng tradisyon. Kung iimbitahan ko kayong kumain ng alimango kasama ko, baka masaktan kayo o tumaas ang presyon, hindi ko kayang baguhin ang inyong kalusugan. Natigilan si Nanay Cora, ang mga mata ay nakatitig sa aking alimango na kalahati pa. Likas siyang mahilig sa masarap na pagkain, ngunit ang sarte at mga patakarang sarili niyang nilikha ay pinigilan ang kanyang sariling kasiyahan. Itinuturo niya ang daliri sa akin, nanginginig ang boses. Ginagamit mo ang pera ng anak ko para kainin ang sarili mo nang walang pagsasaalang-alang, mahinahon akong sumagot. Opo, nanay, perang ito ay mula sa aking sahod bilang punong accountant. Mula nang dumating ako dito, hindi pa ako gumagamit ng kahit isang piso ni Kuya Raul. Bukod pa rito, dahil kumakain ako nang hiwalay ayon sa inyong batas, kailangan ko ring paghiwalay ng pera para hindi kayo abala sa kung paano ko ginagastos ang pera ng pamilya. Kumakain ako sa aking bahagi, kayo sa inyong bahagi ang pinakapatas na paraan, hindi ba? Humahangos na umangat si Nanay Cora patungo sa itaas. Ang mga hakbang ay malakas sa kahoy na hagdan. Tumingin ako sa aking alimango sa kasasala kung saan tahimik na nakaupo si Raul na nakatuon sa lupa. Masarap ang hapunan ngunit may kaunting alon sa aking puso. Hindi ko gusto ang pamumuhay na ganito ng matagal, ngunit kung hindi magbabago si Nanay Cora, matagal pa akong kailangang kumain ng mag-isa. Isang linggo ng umaga, nang ang gintong araw ay nagsisimula ng sumikat sa mga lumang bubong ng Marikina Heights, nagdesisyon si Nanay Cora na magsagawa ng isang malaking opensiba. Tinawag niya kaming dalawa ni Raul sa sala. Sa kamay niya pa rin ang lumang kuwadernong puno ng patakaran. Ngayon, mas matindi ang hitsura ng kanyang mukha, ang manipis na labi ay nagsasara sa isang tuwid na linya. Pinalo niya ang kuwaderno sa mesa. Ang malakas na tunog ay kumapit sa tahimik na silid. Tinawag ko kayo dito para malinawan. Ligaya, 1 linggo ka ng manugang sa bahay na ito, ngunit ang mga ginawa mo ay lampas na sa aking pagtitiis. Ginamit mo ang patakaran bilang dahilan para mapabayaan ang biyenang babae mo para makaiwas sa mga responsibilidad sa bahay. Tignan mo mula nang dumating ka, may araw bang naging mainit ang kusina? Tinrato mo ang bahay na ito tulad ng hotel, umuuwi at nag-o-order ng marangyang pagkain para sa iyong sarili, walang pakialam sa pamilya. Anong klase ka ng tao? Nanatili akong maayos ang asal, umupo ng tuwid. Ang 2 kamay ay nakapatong sa hita. Opo, nanay, palagi akong nakikinig at sumusunod sa lahat ng sinabi ninyo noong gabi ng kasalan. Sinabi ninyo na kumain ako, pagkatapos ginawa ko iyon. Sinabi ninyo na hindi ako dapat humawak sa hapag habang kumakain pa ang mga nasa itaas, hindi ko rin ginawa iyon. Sinabi ninyo na manugang na bago ako at pinakamababang katayuan, hindi rin ako nangahas na umupo ng kapantay ninyo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nagawa kong mali para magalit kayo ng ganito. Umiyak si Nanay Cora. Huwag mong gamitin ang walang baluktot na dila mo para magtago. Ang ibig ko ay dapat kang magluto para sa amin, kainin ng mga nasa itaas ang pagkain, saka ikaw kumain ng natitira, hindi titigil sa pagluluto at bumibili ng sariling pagkain para sa iyong sarili. Bahagyang huminga ako, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nanay, sinabi ninyo na mababa ang katayuan ko, hindi maaring humawak sa hapag ng mga nasa itaas. Kung magluluto ako, kailangan kong tikman para malaman kung asin o hindi, tulad nito ay nakakain na ako bago si nanay. At ang pagkaing iluluto ko maling maging bahagi ng hapag ng mga nasa itaas bago ako may karapatang gawin iyon ayon sa inyong mga patakaran. Nag-isip ako ng matagal, ang tanging paraan para hindi ako makasala at mapanatili ang dignidad ng lahat ay para ang bawat isa sa atin ay mag-alaga ng sariling pagkain. Sinabi ninyo na kumain ako pagkatapos at sinabi ko na, opo. Paano ko maaaring kumain kasama ang mga nasa mataas na antas ang pagkain na iniluto ko mismo, na hinawakan ko at tinimtinan? Ang aking salita ay tulad ng bangko ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Nanay Cora.
Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo, ang bibig ay nakabukas, ngunit walang nalulusot. Sinigurado ng aking mga salita na ang mga lohika niya tungkol sa tungkulin ng manugang ay nagbabalik bilang pader na humahadlang sa kanya na matanggap ang aking tulong. Sa tamang sandaling iyon, pumasok si Raul. Nakita ang tensyon, mabilis siyang nagalok. Nanay, ligaya, huwag na kayong magaway, lalabas na lang ako at bibilhan ng dekahon na pagkain para sa ating lahat. Ngumiti ako sa asawa. Bilhan mo lang kayo ni nanay. Nag-order na ako ng sarili kong pagkain mamaya. Uupo ako sa sulok ng kusina pagkatapos ninyong kumain ni nanay. Ayon sa patakaran, hindi ko nais makagambala sa espesyal na hapag ng mga nasa itaas. Pagkasabi nito, tumayo ako at umakyat sa silid. Iniiwan si Nanay Cora na nakaupo kasama ang isang nabigong malakas na talumpati at isang mapait na kabiguan na dahan-dahang lumalagay sa kanya. Alam ko na matutulog siyang mahirap. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki ni Nanay Cora ay nagiging tanikala na nagpupugal sa kanyang sariling komportableng buhay. At ako ang masunuring manugang niya ay nagtataglay ng susi ngunit titigil sa pagbubukas nito dahil abala akong sumusunod sa mga patakaran ng pamilya. Nang sumunod na umaga ng Sabado, habang nagiinom ng tsaa sa tabi ng bintana, lumabas si Nanay Cora sa sala na may kakaibang komportableng paraan. Nakasuot siya ng marangyang seda na damit na may kulay na pula at sa kanyang labi ay isang ngiti na alam kong puno ng balak. Umupo siya sa upuang puno ng ukit, kumakatok sa kahoy, saka nagpahayag, "Ligaya, ilang oras ka na sa aming bahay." Sa ika-15 ng buwang ito, ang katapusan ng panahon ng mga ninuno, ang pinakaimportanteng pagdiriwang ng buong pamilyang Bautista sa lugar na ito. Bawat taon, siya mismo ang gumagawa ng lahat. Ngunit ngayong taon may bagong manugang na gusto ko kang manguna sa kusina para makita ng mga kamag-anak kung gaano ka kasipag. Inilagay ko ang tasa ng tsaa. Dahan-dahang tinasa ang sitwasyon sa loob ng aking ulo. Ngayon ay ikawalo na. Ibig sabihin 1 linggo na lang. Ngumiti ako ng magalang. Opo nanay, ang pagdiriwang para sa mga ninuno ay isang importanteng okasyon bilang manugang may responsibilidad ako. Ngunit nanay, nakalimutan ba ninyo na isinasagawa ko ang mga patakaran, mababa ang aking katayuan. Kung ako ang manguna sa paghahanda ng mga pagkain at hahawakan ang mga alok para sa mga ninuno at sa mga handa para sa mga may mataas na katayuan, natatakot akong magsalita ang mga tito at tita na hindi ako marunong gumalang sa tamang ayos ng pamilya. Si nanay, ang manugang na pinakamatagal, malaki ang inyong reputasyon sa angkatan. Paano ko maaaring lampasan kayo? Kumaway si Nanay Cora, ang mga mata ay kumikislap ng pagkalkula. Huwag kang mag-alala doon. Ang okasyong ito ay espesyal. Pinahihintulutan kita na pangasiwaan ang kusina ng buo. Ipakita ang iyong kasanayan sa pagluluto para maging maganda para sa asawa mo at para sa akin. Ikaw ay punong accountant, magaling sa pag-iisip, sigurado hindi magpapahirap ang ilang hapag ng pagkain para sa iyo. Ito rin ay pagkakataon para mabawasan ang mga hindi pagkakaunawaan na nakaraan. Naiintindihan mo ba ang gusto ko? Naiintindihan ko nang higit pa sa kanyang inaakala. Gusto ni Nanay Cora na gamitin ang mga kamag-anak para ilagay ako sa posisyon na kailangan kong maglingkod. Kung maganda ang aking gawin, siya ang magiging marangal dahil siya ang nagturo sa manugang. Kung hindi ko ito magawa o ayaw ko, bibigyan niya ako ng dahilan para mapahiya ako sa harap ng buong pamilya bilang tamad at walang galang na manugang. Bahagyang yumuko ako. Opo, kung pinagkakatiwalaan ninyo ako, tanggap ko. Maghahanda ako ng isang hindi malilimutang araw ng pagdiriwang para sa mga pamilya. Hayaan ninyo ang inyong sarili na maghanda para sa pagtanggap ng mga bisita, iyan ang inyong bahagi. Si Raul na nakatayo sa tabi ay sumaya nang makitang sumasangayon ako. Inakalang ito ay tanda ng pagkakasundo, katapusan ng mga pagkain na nagpapaghiwalay sa kanila. Mabilis siyang nagdagdag. Maayos na. Natuwa ako.
na sumasang-ayon ka. Ano ang kailangan sabihin mo? Tutulungan kita. Tumingin ako sa asawa, ang ngiti sa labi ko ay lalong naging mapanghiwatigan. Hindi mo na kailangang alalahanin ka. Alam ko kung ano ang kailangan ko gawin para maging karapat-dapat ang isang manugang na may tamang kaugalian ayon sa gusto ni nanay. Sa loob ng 1 linggong iyon, nagpatuloy akong pumunta sa trabaho ng normal. Maagang lumalabas, lalabing na bumabalik si Nanay Cora ay nakita na ako ay walang anumang galaw, walang pamimili, walang pag-aayos ng mga tuyong sangkap, walang iniisang manok o lumpiang Shanghai. Nagsimula siyang maging balisa. Tuwing gabi na bumabalik ako, tumayo si Nanay Cora sa hagdan at nagtatanong, "Ligaya, hanggang saan na ang paghahanda mo para sa pagdiriwang? Kailangan mo ba ng aking listahan ng mga merchant na pinapuntahan?" Lagi akong sumasagot ng mahinahon, "Opo, nanay, huwag kayong magalala. Mayroon na akong plano. Accountant ako, lahat ng bagay ay may proseso at tiyak na schedule. Sa araw na iyon, wala kayong makikitang kulang. Sa katunayan, wala akong in-order na anumang handa. Hindi rin ako bumili ng kahit 1 kilo ng karne, ni isang mahal na sangkap. Ang tanging dinala ko sa bahay sa hapon ng ika-14 ay isang malaking bouquet ng mga gintong chrysanthemum at isang pares ng malalaking kandila. Inilagay ko ang mga ito sa altar ng may paggalang. Pumasok si Nanay Cora sa kusina at nakita ang walang laman na ref, malinis na kusina, walang amoy ng mga sangkap o kahit anong tanda ng paghahanda. Nagsimula siyang mabahala. Tumakbo siya sa aking silid. Mabilis ang boses. "Ligaya, bukas na ang pagdiriwang, bakit walang kahit isang butil ng bigas o karne dito? Gusto mo bang bukas ng umaga, saka ka pumunta sa palengke? At paano mo mahahaanda ang 4 o 5 hapag ng pagkain para sa mga bisita?" Mahinahon akong nakaupo at naghihilis ng kuko, sumagot ng may tamis, "Nanay, sinabi ko na maghahanda ako ng espesyal na araw ng pagdiriwang. Nakalimutan ba ninyo na itinuro ninyo sa akin na mababa ang aking katayuan at hindi maaaring humawak sa hapag ng mga nasa itaas? Kung magluluto ako simula ngayong gabi, ang amoy ng pagkain ay kumakalat sa buong bahay at kailangan ko pang tikman dito at doon. Sa ganitong paraan ay nagkakasala na ako bago pa magsimula ang pagdiriwang. Inihanda ko ang isang sorpresang espesyal para sa inyo bukas ng umaga. Matulog na kayo ng maaga para maganda ang inyong hitsura para sa mga kamag-anak sa panig ng ama ni Kuya at sa mga kamag-anak sa panig ng ina ninyo." Hindi lubos na nagtiwali si Nanay Cora, ngunit nakita ang kumpiyansa ko. Nagsimula siyang kumbinsihin na baka nag-order na ako sa isang restaurant at ipapahanga bukas. Nang gusot siya at umalis, hindi nakalimutang bumagsak ang isang pangungusap, "Gawin mo ang gusto mo. Ngunit kung mapahiya mo ako sa harap ng mga kamag-anak bukas, hindi kita patatawarin." Tumingin ako sa kanyang papalayong anino, ngumiti ng lihim. "Ang sorpresang inihanda ko para sa inyo, nanay, ay tiyak na hindi ninyo malilimutan hanggang katandaan. Sa laruan na ito, ang sinumang nagtatakda ng mga patakaran ang nagtatagumpay. At ipapakita ko sa inyo kung anong epekto ang inyong mga patakaran kapag inilapat sa totoong okasyon ng pagdiriwang." Madaling araw ng ika-15, ang lumang bahay sa Marikina Heights ay nagsimula ng mapuno ng mga boses. Mga tito, tita mula sa Antipolo, mga kamag-anak mula sa malapit na Pasig, dumating silang lahat. Si Nanay Cora ay suot ang isang marangyang lilang terno, may kuwintas na perlas, ang mukha ay maliwanag habang tinatanggap ang mga bisita. Walang tigil siyang nagmamalaki, "Opo, ngayong taon ay may bagong manugang, napakasipag nito. Sinabi nito na siya mismo ang mag-aalaga ng lahat para makapagpahinga ang ina nito. Magpahinga na lang kayong lahat, malapit na ang pagkain." Ang mga matandang tita sa panig ng ama ng pamilyang Bautista, na kilala sa pagkamaselang panlasa, ay umiling ng may pahintulot, "Napakasipag ng biyenang babae mo, Cora. Nakakaenganyong matuto ang bagong manugang sa paraan mo." 8:00 ng umaga, puno na ng mga bisita ang sala. Nagkukuwentuhan ng lahat ng bagay, ngunit ang kakaibang bagay mula sa kusina,
Wala pa ring tunog ng kutsilyo at sangkalan, walang amoy ng usok ni amoy ng masarap na pagkain. Si Raul ay nerbiyoso, paikot-ikot ang paglakad, paminsan-minsan ay tumitigil sa kusina saka sa asawa. Ako naman ay nakasuot ng opisyal na bihis, nakataas ang buhok, hawak ang tray ng tsaa, dahan-dahang naglalakad at nag-aalok sa mga bisita. Sinumang nagtanong, ay sumasagot ako nang may magalang ng ngiti. 9:00 ng umaga, tumingin ang punong matatanda ng angkatan sa kanyang relo, saka tinanong si Nanay Cora. Cora, malapit na ang oras ng pagsamba, bakit wala pa sa altar ang mga alok? Nasaan ang manugang ninyo? Sabihin mo sa kanyang magsimula na nagsimula nang magpawis si Nanay Cora. Mabilis niyang tumakbo sa kusina at nakita akong tahimik na naghuhugas ng mga tasa ng tsaa. Mababa niyang sinabihan, "Ligaya, anong nangyayari? Bakit malamig pa rin ang kusina? Nanloloko ka ba sa akin?" Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay lubhang walang sala. "Opo nanay, hinihintay ko kayo. Inihanda ko na ang tsaa para sa mga bisita, para sa mga alok at pagkain ng mga nasa mataas na katayuan na ipahayag ko na ito sa inyo noon pa. Ako ay mababa kung hahawakan ko ang mga alok para sa altar at hapag para sa mga bisita, mas lalong katatakutan ng mga matatandang tito na hindi ako marunong gumalang sa tamang ayos ng angkatan. Ngayon, narito ang lahat ng matatandang marangal ng pamilyang Bautista, lalong dapat akong mag-ingat sa mga patakaran na huwag gumawa ng kahit isang pagkakamali. Nalunutin si Nanay Cora. "Sinasabi mo na, wala kang nilutong kahit ano?" Ngumiti ako ng masaya. "Nanay, huwag kayong magalala. Inihanda ko ang pinaka-espesyal na pagpapakita ng paggalang na maaaring gawin ng isang biyenang babae para sa mga ninuno. Tingnan ninyo ang sala. Ipapaliwanag ko ngayon." Hindi na ako naghintay para sumabat si Nanay Cora. Lumabas ako sa gitna ng sala kung saan naroon ang lahat ng matatandang miyembro ng angkatan. Nagsalita ako ng malakas, malinaw at may katatagan. Marangal na punong matatanda ng angkatan, mga tito, tita, mga mahal na kamag-anak sa panig ng ama at ina. Ngayon ay okasyon ng pagdiriwang para sa mga ninuno. Ako at ang asawa ko bilang mga bago ay dapat na nangunguna. Ngunit si Nanay Cora, narito siya, ay palagi nang napakamaingat sa tamang kaugalian at mga patakaran ng pamilya. Itinuro niya sa akin na ang bagong manugang na mababa ang katayuan ay hindi dapat humawak sa hapag ng mga nasa itaas upang mapanatili ang kalinisan at dignidad ng angkatan. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulong-bulungan. Nagmataas ang kilay ng punong matatanda habang tinitingnan si Nanay Cora. Nagpatuloy ako. Dahil sa paggalang sa salita ni Nanay at upang ipakita ang pinakamataas na paggalang sa mga ninuno ng pamilyang Bautista, nagdesisyon si Nanay Cora na ngayon ang kanyang sariling mga kamay ang siyang magluto ng lahat ng mga pagkain. Sinabi niya na ang mga kamay ng isang manugang na matagal nang nagtataglay ng karanasan ang siyang naaangkop lamang upang ihandog sa mga ninuno. Ang aking bahagi naman, dahil mababa ang aking katayuan, ay ang paglilingkod ng tsaa at pag-aalaga sa mga bisita pagkatapos ng pagkain. Si Nanay ay handa na sa kusina. Pakiusap, maghintay ang lahat ng kaunti para matamasa ang kakayahan ng tagapagingat ng apoy ng pamilyang Bautista. Nakatayo si Nanay Cora sa pintuan ng kusina, puti ang mukha. Siya ay nagipit sa sitwasyong hindi siya makapagurong. Kung magtatanggi siya, ibig sabihin ay tatalikuran niya ang kanyang sariling mga patakaran na kanyang ipinagmamalaki. Kung pilitin niya akong magluto, gagamit ako ng lohika ng mababang katayuan para tumanggi sa harap ng lahat ng kamag-anak. Nagsalita ang punong matatanda ng malalim. "Cora, ikaw ay masyadong mahigpit sa pagtuturo sa manugang. Sige, dahil ganito na ang nangyari, pumasok ka na sa kusina ng mabilis. Huwag mo kaming paghintayin ng matagal. At ikaw na mga tita, sino ang may oras ay pumasok din at tulungan si Cora, pero ang pagtimtim at paghahain ay kay Cora na para hindi masalungat ang kanyang patakaran sa manugang."
Ang mga tita sa panig ng ina na noon pa ay hindi nagpapaboran sa ugaling palahanaping kapintasan ni Nanay Cora ay nagkaingay-ingay. Oo, si Cora ang may galing dito. Sige, pumasok na siya sa kusina, kaming mga kapatid ay pupumasok para maghiwa ng gulay, ngunit ang pagtimtim at paglalabas si Cora na. Nanindigan si Nanay Cora sa pintuan ng kusina, galit at takot na sabay-sabay. Tumingin siya sa akin ng nakamamatay, ngunit sa harap ng napakaraming makapangyarihang tao, ang kanyang ginawa ay kinagat ang ngipin at pumasok sa kusina. Ang kusina, dating tahimik, ay naging isang lugar ng labanan. Si Nanay Cora, na halos 70 taong gulang na mula nang dumating ako ay hindi na humawak sa mabibigat na trabaho, ay nag-iisa na ngayong nagtatangkang maghanda ng 4 na hapag ng pagkain. Naghahalukay siya ng galit, inutusan si Raul na bumili ng manok, hipon at gulay. Si Raul naman ay tulad ng zigzag na linya, pawisan at pagod ang mukha. Ako naman ay nanatiling kalmado sa sala, magiliw na nakikipag-usap sa mga kamag-anak. Paminsan-minsan ay pumunta ako sa pintuan ng kusina, tinitingnan at nagtatanong pababa. Nanay, huwag niyo kalimutang huwag masyadong magasin, may mataas na presyon ang punong matatanda ng pamilya. Nanay, ang manok ay kailangan puting ichop ng pantay-pantay, kung hindi ay magmumukha itong pabaya kapag nailagay sa hapag. Masisisi pa ang manugang ng bahay na ito, nakakaawa naman. Habang nagluluto si Nanay Cora at umiiyak ng walang tunog sa loob ng kanyang puso. Ang matandang mga kamay na may kulubot ay nanginginig habang hawak ang kutsilyo sa pagtatadtad ng manok. Ang mga piraso ay hindi pantay-pantay. Ang amoy ng usok at mantika ay lumasa sa kanyang marangyang terno. Gusto na niyang tawagin ako, ngunit tuwing magbubukas ang kanyang bibig, makikita niya ang mga tita sa labas na tinitingnan siya ng may pagtataka, handang alalahanin ang kwento tungkol sa patakaran ng pagkain pagkatapos. Natapos din ang hapag ng pagkain, ngunit 2 oras na huli kaysa sa itinakdang oras. Nang mailagay na ang mga pagkain sa mesa, ang isda ay nabasag-basag, ang manok ay hindi pantay ang putol, at ang sabaw ay lumamig na. Ang mga kamag-anak ay nagtugma ng pagiling. Mababa ngunit sapat para marinig ni Nanay Cora, nagsalita ang punong matatanda. Si Cora ay matanda na, hindi na kasing lakas ng dati. Bakit niya iniingatan ang ganitong kakaibang patakaran at nag-aayos pa ng komplikadong batas sa halip na hayaan ang manugang? Kung si Ligaya ang nagluto, mas mabilis at mas maganda sana, pinahirapan lang niya ang sarili. At ang lahat ng tao, yumukong malalim si Nanay Cora, hindi na nakaaangat ng mukha sa kahit kanino. Matapos ang pagsamba, umupo ang mga kamag-anak sa mesa. Ayon sa tamang patakaran, nakatayo ako sa sulok ng bahay, hindi nakaupo sa hapag. Inimbitahan ako ng mga tao, at mahinahon akong sumagot. Opo, hindi po maaari. Itinuro sa akin ni Nanay na mababa ang aking katayuan at kailangan akong maghintay. Pagkatapos kumain ang mga nasa itaas, linisin ang mesa bago ako maaaring kumain. Pakiusap, hayaan ninyo akong tumayo dito at maglingkod sa inyo. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang lumakas sa bawat sulok ng hapag. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao si Nanay Cora kung paano siya gumawa ng mga walang katwirang patakaran para apihin ang manugang, at sa bandang huli ay ito ang bumabalik sa kanya. Ang reputasyon ni Nanay Cora sa angkatan, ang pagiging matatandang manugang na halimbawa, ay nawala sa iisang okasyon lamang ng pagdiriwang. Nakaupo po si Nanay Cora sa pangunahing hapag, hindi matunaw ang pagkain sa kanyang bibig. Nakita niya akong ngumingiti nang magalang sa mga bisita, isang ngiti ng ganap na tagumpay. Naunawaan niya na mula ngayong araw, ang lumang kuwadernong iyon ng mga patakaran ay naging sentensya ng kamatayan para sa kanyang aroganteng kapangyarihan sa loob ng bahay na ito. Matapos ang pagdiriwang, lahat ng bisita ay umuwi. Pagod si Nanay Cora, umupo nang yumuykoy sa sofa. Ang tahimik na tahimik ngayon ay para sa simula ng isang malaking pagbabago. Lumakad ako sa kanyang tabi, naglagay ng isang basong katas ng dalandan sa mesa at mahinahon na nagsalita. Magpahinga na kayo, Nanay.
Lilinisin ko na ang mga pinggan. Kakain ako ng natitira ayon sa gusto ninyo. Hindi sumagot si Nanay Cora. Ipinikit lang niya ang mga mata. Ang mapait na luha ay dumadaloy sa mga kulubot ng kanyang pisngi. Ang pinakamalaking labanan ay tapos na at ngayon ay panahon na para magtatag ng bagong kaayusan. Matapos ang nakakatakot na okasyon ng pagdiriwang, ang pangalan ni Nanay Cora ay naging paksa ng tsismisan sa bawat sulok ng Marikina Heights. Ang mga babaeng noon ay nagbibigay halaga sa tamang kaugalian, ngunit palagi ring interesado sa mga kwento ng kapitbahay ay mabilis na nagpakalat ng balita tungkol sa patakaran ng pagkain pagkatapos ng pamilyang Bautista. Saan-saan pumunta si Nanay Cora mula sa tindahan ng pansit sa dulo ng kalye hanggang sa tindahan ng mga gamit sa bahay, naramdaman niya ang mga titig na puno ng pagtatawanan. Si Nanay Cora, na buong buhay ay nagbibigay ng malaking halaga sa kanyang dangal, ay gumugol ng buong buhay para itayo ang imahe ng isang Marikina na babaeng may mabuting kaugalian. Ngunit pagkatapos ng isang pagdiriwang, ibagsak na ang larawang iyon. Isang hapon, nagsimula pa lamang na lumabas si Nanay Cora sa gate upang bumili ng gamot para sa masamang tiyan nang makatagpo niya si Aling Belen, ang katabi nilang kapitbahay. Si Aling Belen ay isa na may asawang pinaglilingkuran ng mabuti at kasamang anak na babae, kaya ang dalawang babae ay laging hindi nag-uusap ng maayos. Habang nagwawalis si Aling Belen, nagsalita siya ng pasalita. Ay, si Ate Cora naman, ngayon kayo mismo ang pumunta pabili ng gamot. Nasaan si Ligaya? Nandoon pa ba siya sa loob na naghihintay sa inyo para matapos kayong kumain bago siya lumabas ayon sa patakaran ng bahay ninyo? Namula si Nanay Cora. Sumikip ang hawak sa bag. Nagsisikap siyang maging kalmado ang tinig. Nagtrabaho si Ligaya. Importante ang trabaho niya sa kumpanya. Maliit na bagay lang ito, kaya rin naman akong mag-isa. Hindi ka namin kailangan pang alalahanin. Nagalit si Aling Belen nang may ngiti, at ang walis ay palaging kumukuskos sa sahig. Hindi naman kami nag-aalala. Naaawa lang ako sa inyo, ate. Lahat sa aming kapitbahayan ay nagsasalita napakagaling ni Ate Cora sa pagpili ng manugang, ang punong accountant. Matalino. Sinunod niya ang inyong utos ng buong buo. Sinabi niyong kumain pagkatapos, naghintay siya talaga. Sinabi niyong mababa ang katayuan. Hindi maaaring humawak sa hapag ng mga nasa itaas, siya mismo ang nagiiwan sa inyo nang magisang nagluluto ng 4 na hapag ng pagkain. Napakamaswerte ninyo. Ate Cora, natututo ang manugang ng aral nang lubos na naluluha ang biyenang babae sa kusina. Walang masalita si Nanay Cora. Mabilis na lumakad palayo, parang tumatakas mula sa masakit na mga salitang iyon. Ngunit nang dumating siya sa tindahan ng gamot, marinig pa rin niya ang ilang babaeng nag-uusap. Sabi ninyo sino pa ang may ganoong kaparaan sa panahon ngayon, pilit na pinakakain ang manugang ng tira. Akala nating maayos ang pamilyang Bautista pala, panatang panahon pala ang ugali. Ang manugang nila ay hindi naman pipi, ginagamit niya ang batas ng biyenang babae para pigilan ang biyenang babae. Mahusay na aral. Ang mga salita ay tulad ng mga karayom na tumusok sa pagmamalaki ni Nanay Cora. Naunawaan niya na ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay naging tawa ng madla ngayon. Pagsapit sa bahay, isinara niya ang pinto ng malakas, umupo sa gitna ng sala ng walang lakas. Tumingin siya sa litratong nasa altar ng lolo ni Raul at naramdaman ang pait ng pagkabigo. Nagsikap siyang pangalagaan ang mga patakaran, ngunit bakit napakasama ng resulta? Habang iyon ay nangyayari, tahimik akong nagpapatuloy sa trabaho sa opisina. Alam ko na ang mga tao ay nasa panig ko, ngunit hindi ako nagagalak. Ang layunin ko ay hindi ang mapahiya ang biyenang babae, kundi ang sirain ang walang katwirang kadena na dumadamot sa aking buhay at kay Raul. Naiintindihan ko na kapag nabasag ang panlabas na kapangyarihan na ilusyon, ito ang sandali para harapin ni Nanay Cora ang katotohanan at tanggapin ang pagbabago. Nang Miyerkules ng gabi, mas mabigat pa ang hangin sa loob ng bahay kaysa kailanman.
Matapos ang tahimik na hapunan kung saan si Nanay Cora ay kailangang magayos ng kanyang simpleng mesa ng mag-isa dahil nakatayo pa rin ako sa labas ayon sa patakaran ng pagkain pagkatapos mahinahon niyang pinalo ang mesa. Raul, Ligaya, pumasok kayong dalawa sa sala. May gustong sabihin si Nanay. Tumingin si Raul sa akin ng may pagod at nag-aalalahan ng tinig. Gumayak siya ng sobra pagkatapos ng isang linggo ng tensyon. Umupo kaming dalawa sa harap ni Nanay Cora sa upuang gawa sa kahoy. Ngayon ay mukhang matanda si Nanay Cora ng ilang taon. Ang mga mata ay wala na ng dating talim. Sa halip, puno ng pagod. Tahimik siya ng ilang sandali. Saka tumingin siya sa akin, ang tinig ay wala na ang kapangyarihan naglalaman ng pait. Ligaya, nanalo ka na. Ginamit mo ang aking sariling mga patakaran para sa akin para magmukhang isang brutal na biyenang babae para gawing tawa ng buong angkatan at ng buong kapitbahayan. Hindi ko inakala na ang isang bagong manugang na tulad mo ay magtataglay ng ganoon katalinong ulo at lakas ng loob. Pero nanalo ka na ginawa mo akong hiya. Nanatiling kalmado ang aking saloobin. Magalang ang pagkakabuo ng mga kamay. Nanay, hindi ko nais na manalo o matalo sa inyo. Sinabi ko na mula pa sa simula, ginagawa ko lamang ang inyong mga patakaran ng pinakaseryosong paraan. Kung ang resulta ay tawa ng mga tao, hindi iyon kasalanan ko, kundi kasalanan ng mismong patakaran. Hindi na ito angkop sa modernong pamumuhay at hindi rin ito nagtataglay ng pagmamahal ng tao sa tao. Si Raul sa wakas ay nagsalita, ang boses ay puno ng damdamin. Nanay, pakiusap huwag na nating ipagpatuloy ito. Nagtatrabaho ako ng buong araw at nang bumabalik ay takot na akong pumasok sa sarili naming tahanan. Pinilit ninyo ang asawa ko na magtiis ng kahihiyan, ngunit sa bandang huli, kayo at ako ang nagsasakit. Mahal ko kayo, Nanay, mahal ko rin si Ligaya. Ngunit kung ganito pa rin ang mangyayari, hindi na ako makayanan pa. Huminga ng malalim si Nanay Cora. Tumingin siya sa anak niya at saka sa akin. Ang kalungkutan at pagod pagkatapos ng okasyon ng pagdiriwang ay nagsimula ng matiyak sa kanya. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang nakaimprentang papel at maayos na inilagay sa mesa, itinulak patungo kay Nanay Cora. Ano ito? Pinikot ni Nanay Cora ang mga mata ng may alinlangan. Mahinahon akong sumagot. Nanay, ito ay isang kasunduan para sa maayos at modernong pamumuhay ng magkasama. Ginawa ko ito batay sa mga karapatan at responsibilidad ng lahat ng miyembro ng bahay. Kung gusto nating patuloy na mabuhay sa iisang bubong ng walang puot, kailangan nating magkaroon ng bagong patakaran. Bagong patakarang batay sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa, hindi sa walang kondisyong pagsunod. Kinuha ni Nanay Cora ang papel. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. Nagsimula siyang magbasa. Si Raul naman ay sumilip din at nakita ko ang isang liwanag ng pag-asa na sumikat sa kanyang mga mata. Ang kasunduan ay hindi masyadong mahaba ngunit tumpak at maayos ang bawat talata ayon sa estilo ng isang punong accountant. Dahan-dahang binasa ni Nanay Cora ang bawat talata. Ang hangin sa silid ay napakatahimik. Marinig mo pa ang tiktak ng orasan sa dingding. Nagsimula akong magpaliwanag nang huminto siya sa unang talata. Una, hinihiling ko ang ganap na pagbabago ng mga walang katwirang kaugalian kagaya ng pagkain, pagkatapos o pagkaing hiwalay batay sa katayuan. Sa pamilyang ito, ang lahat ng miyembro ay pantay-pantay. Ang pagkain ay isang lugar ng pagtitipon, sinumang makakauwi ng maaga ay magluluto, ang huli ay tutulong pagkatapos. Magkakasama tayong mauupo sa iisang hapag at kakain ng iisang uri ng pagkain. Walang mas mataas o mas mababang katayuan, pagdating sa pagkain mayroon lamang pamilya. Hindi sumagot si Nanay Cora, ngunit hindi rin siya tumutol. Nagpatuloy ako. Pangalawa, tungkol sa pinansyal si Raul at ako ay magbibigay ng malinaw at patas na kontribusyon sa gastusin ng tahanan. Kasama sa perang ito ang pagkain, bayad sa kuryente at tubig, at bayad sa isang kasambahay na dadating ng ilang oras para sa mabibigat na gawaing bahay.
Hindi maaaring gamitin ni nanay ang perang ito para kontrolin ang pamumuhay namin. Patuloy ako sa 3 talata. Pangatlo, tungkol sa gawaing bahay, ang pagluluto at paglilinis ay pantay na pamamahagi. Sa mga araw ng trabaho, kapag na-late ako, ako ang mag-aalis ng mga pinggan at maghuhugas pagkatapos ng hapunan. Si Raul ang mangingisda ng pagkain o bibili ng handa sa umaga ayon sa gusto ni nanay. Sa mga katapusan ng linggo, ako ang magluluto ng mga paboritong ulam ni nanay. Si nanay naman ang magiging tagapayo at tagaturong mag-aral, hindi tagapagutos. Ang huling talata ang naging dahilan para matagal na huminto si Nanay Cora paggalang sa sariling espasyo. Hindi maaaring pumasok si nanay sa aming silid nang hindi hinihinga ng pahintulot. Sa kaparehong paraan, igagalang namin ang sariling espasyo ni nanay. Lahat ng puna tungkol sa pamumuhay ay kailangang sabihin ng diretso at tapat, hindi gagamit ng mga patakaran ng pamilya para sa pag-aaklas. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Cora. Ang tinig ay matibay ngunit nagtataglay ng kaawaan. Nanay, kung pipirmahan ninyo ang kasunduang ito, nangangako akong maging pinakamagalang na manugang na posible. Aalagaan ko kayo kapag may sakit. Makikiisa sa inyo para mapaganda ang pangalan ng pamilyang Bautista sa pamamagitan ng tagumpay at kaligayahan ng ating pamilya. Ngunit kung hindi ninyo pipirmahan paumanhin po, pero ililipat ni Raul at ako ang tirahan namin bukas. Nakahanap na ako ng kondo malapit sa opisina. Si Raul ay kailangan pang pumili, mananatili ba siya rito para alagaan kayo o sasama siya sa asawa para magtatag ng sariling buhay. Hawak ni Raul ang aking kamay ng matibay. Tumingin siya sa nanay nang may mapagmakaawang tinig. Nanay, pakiusap. Hayaan ninyo kaming mabuhay bilang normal na inyong mga anak. Huwag ninyo kaming pilitin na pumili. Habang nakikita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang manugang at ang pagod at pagkabigo ng kanyang anak na lalaki, ang matibay na dingding sa puso ni Nanay Cora ay biglang bumagsak. Biglang napagtanto niya na kung ipagpapatuloy niya ang pag-ingat sa mga lumang patakaran, ang mawawala sa kanya ay hindi lamang ang reputasyon sa mga kapitbahay at kamag-anak, kundi ang nag-iisang anak na lalaki, ang pride at dahilan ng kanyang pag-iral sa buong buhay. Sumandal si Nanay Cora sa upuan, mabigat ang paghinga. Tumingin siya sa lumang bahay na ito, kung saan gumugol siya ng mahigit kalahati ng buhay na nagtataglay ng apoy ayon sa sarili niyang paraan. Ngunit nakalimutan niya na ang apoy na walang hangin para huminga ay lulipol o susunugin ang sariling bahay. Ang katalinuhan ko ay pinilit siyang tumingin ng diretso sa mapait na katotohanang iyon. Mahinahon siyang nagsalita, ang boses ay nanginginig. Akala ko palagi itong para sa kapakanan ng angkatan, para malaman mo ang tamang kaugalian. Hindi ko inakala na magpapahirap pala ito sa inyong dalawa ng ganoon. Tinatawanan na ako ng kapitbahayan, kaya iyon. Ngunit kung lisanin ako ng anak ko, walang saysay ang aking pagiral. Kinuha ni Nanay Cora ang ballpen sa mesa. Tumingin siya sa akin ng isang huling beses, parang nagtatanong kung totoo bang maglilingkod sa kanya ng mabuti ang babaeng ito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bahagyang yumuko ako, isang yuko ng totoong pangako. Inilagay ni Nanay Cora ang ballpen sa ibabang sulok ng kasunduan. Ang sulat kamay niya ay bahagyang nanginginig, ngunit malinaw. Nang makumpleto ang huli niyang pirma, nakita ko si Raul na huminga ng malalim, parang natanggal ang napakaindak na mabigat na karga. Mabilis siyang lumayo at niyakap ang balikat ng kanyang ina. Ang mga luha ay dumadaloy. Salamat, nanay. Makikita ninyo na ang ating tahanan ay magiging mas masaya. Tumayo ako at lumapit, hinawakan ang isa pang kamay ni Nanay Cora. Unang beses na kusang loob akong humawak sa kanya nang walang pagbabantay. Matulog na po kayo ng maaga, nanay. Bukas ay aagang babangon ako at magluluto ng lugaw na gusto ninyo. Magkakasama tayong kumain ng almusal bago ako pumasok sa trabaho. Hindi nagsalita si Nanay Cora, ngunit bahagyan niyang sinikip ang aking kamay. Ang pagsuko niya ay hindi pagtalo sa isang kaaway,
kundi pagsuko sa katotohanan at pagmamahal. Ang lumang kuwadernong iyon mula ngayon ay isang malungkot lamang na alaala sa loob ng lalagyan, nagbibigay daan sa mga bagong batas ng pagmamahal at pag-unawa. Nang gabing iyon, ang Marikina Heights ay tahimik pa rin. Ngunit sa loob ng tahanan ng pamilyang Bautista, isang bagong kabanata ay talagang nagsimula. Nang linggong umaga na iyon, ang gintong araw ay tila nagbubuhos ng pulot-pukyutan sa mga lumang bubong. Ang kusina ng pamilyang Bautista sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon ay puno ng masasayang tinig at amoy ng sariwang pagkain. Wala na ang mga dekahong pagkain o mabilis na instant noodles. Gumising ako ng maaga at pumunta sa palengke, pinili ang pinakamalambot na mga tadyang at matamis na mais. Bumaba si Nanay Cora sa kusina sa simpleng damit bahay. Ang buhok ay magayak. Hindi na siya nakaupo sa sofa na humihintay ng may nakatatakot na hitsura. Lumapit siya sa lababo at nang makita akong nagtatrabaho sa mga rekado, mahinahon siyang nagsalita. Hayaan mo akong mag-pluck ng gulay. Kapag nagluluto ng lugaw, dapat mong palaging haluin. Kung hindi ay maaaring masunog. Ngumiti ako at ibinigay ang basket ng gulay sa kanya. Opo, nanay, tulungan ninyo ako. Maglalagay din ako ng kaunting luya para mainit ang tiyan ninyo. Hindi maganda ang masamang tiyan ninyo nitong mga araw. Yumango si Nanay Cora. Ang mga kamay na may kulubot ay mabilis na nag-aalis ng mga dahon. Si Raul naman ay bumiling pahayagan at nang makita ang larawang ito ay natulala siya sa pintuan ng kusina. Saka ngumiti ng maluwag. Ay, ngayon may dalawang magaling na tagapagluto sa bahay natin. Kailangan ko atang kumain ng 3 mangkok. Tiyak na 8:00 ng umaga, inihain ang almusal sa pangunahing hapag. Sa unang pagkakataon, 3 upuan ang magkakatabi. Inimbitahan ko si Nanay Cora na maupo sa upuang pananghalian. Saka umupo ako sa tabi ni Raul. Walang nakatayo, walang naghihintay, walang kumakain ng mga tira. Kinuha ni Nanay Cora ang kutsara ng lugaw, bahagyang hiningahan at tinimtiman. Mahinahon siyang yumango. Masarap ang lugaw, medyo kulang lang ng paminta. Ngumiti ako. Opo, bukas ay mas maraming paminta, nanay. Kumain po kayo ng marami para lumakap ang katawan. Ang pagkain ay dumaan sa mainit at magaang na kapaligiran. Nag-usap kami tungkol sa trabaho ni Raul sa opisina, tungkol sa mga plano para ayusin ang maliit na hardin sa likod ng bahay, at pati ang imbitasyon sa punong matatanda ng angkatan para bumisita sa susunod na Sabado upang ayusin ang kapaligiran ng pamilya. Paminsan-minsan, nagkuha si Nanay Cora ng malambot na tadyang para sa aking mangkok at pagkatapos ay para sa mangkok ni Raul. Ang kanyang mukha ay nagsimula ng lumuwag at ang mga kulubot ay parang bumababa rin ng bahagya. Nang matapos ang pagkain, tumayo na akong mag-aalis ng mga pinggan, ngunit pinigilan ako ni Nanay Cora. Iwan mo na iyon, ako na ang mag-aalis. Kayo ni Raul ay lumakad na at mamasyal. Matagal na kayong dalawa na walang sariling oras. Magaan lang itong gawain kaya ko ito. Tumingin ako kay Raul, nagkundat siya sa akin ng may pilyang paraan. Dali-dali kaming lumabas ng kamay-kamay, naramdaman ang hininga ng kapanahunan habang pabago-bago ang hangin sa mga dahon ng puno. Alam ko na magkakaroon pa ng mga alitan, mga di pagkakaunawaan sa hinaharap dahil walang tao ang perpekto. Ngunit mula ngayon ay mayroon kaming matibay na pundasyon na susuportahan sa amin ang pagkakapantay-pantay at pagmamahal. Ang aking labanan ay natapos hindi sa isang parusa, kundi sa pagbabago at pagtatayo muli. Ginamit ko ang katuwiran para ipagtanggol ang aking sarili, ngunit sa huli ay ginamit ko ang puso para mapangalagaan ang pamilya. Ang tahanan sa Marikina Heights ay hindi na isang kulungan ng mga lipas na kaugalian. Ito ay naging isang tunay na tahanan kung saan ang bawat miyembro ay nakahanap ng kanyang nararapat na lugar sa liwanag ng kaunlaran at pagmamahal. Nasiyahan ako sa simula ng pagbabago na ito. Marahil iyon ang pinakamatagumpay na balance sheet na nagawa ko sa aking buong buhay, ang balanse sa pagitan ng pagpapahalaga sa sarili at kaligayahan ng pamilya. Mga mahal na mambabasa,
Sa pagtatapos ng kwentong ito tungkol sa matalinong manugang ng pamilyang Bautista, marahil ay napag-isip nating lahat na ang dignidad sa loob ng pamilya ay hindi nagmumula sa mahigpit na mga utos kundi tumutubo mula sa pag-unawa. Ang pinakamalaking aral ay ang pagkakapantay-pantay kapag ginamit natin ang kapangyarihan para pilitin ang iba, hindi natin namamalayan na nagtatayo tayo ng pader na nagpapaghiwalay sa atin mula sa ating sariling mga mahal sa buhay. Kasabay niyon, ang karunungan ng modernong babae ay wala sa marahas na pag-aaway kundi sa paggamit ng katuwiran at katibayan para pangalagaan ang dignidad ng may kalinawan. Sana ang bawat tahanan ay makaunawa na ang hapag ay tunay na masarap lamang kapag ang lahat ng miyembro ay nakaupo ng magkasama at nagbabahagi ng buong puso. Tandaan ang pamilya ay lugar ng pagmamahal at kapatawaran, hindi lugar para sa pagtatakda ng mataas at mababang katayuan. Salamat sa inyong oras sa pagbabasa. Kung natutuwa kayo sa nilalaman, mag-subscribe na kayo at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Mag-iwan din ng komento sa ibaba para lagi kaming may inspirasyong gumawa ng bago.